So first thing after ng trip, walang pagkain sa ref. So nag-Costco. Say hi guys! All right. We get Ready? One. wait for the horn. Can I get a chance? What did you say? You. Once again, I want to welcome you to Hawaii's biggest Easter egg hunt. Put it inside. Inside the bag. Grab more. Inside. Hold on. I think that's enough. Let's go. It's come down to earth. I think I like the dragon fruit. Kain na tayo guys. Organic and vegan today. Where's your shoes? Basket. Can I take a picture of you Oh first? no, I drop it. Look at mommy here. Eva. Okay, look for the eggs now. Yes. Basket. Bounce. Okay, that found it. Hey me. Yeah, well. Look down. Wow. Wow. No velvet. No velvet. No velvet. No velvet. Basil, fresh from the garden. What I'm doing is like soaking in to make sure it's on the cleaner side. Soak, wash numerous times. And instead of lemon, I use lime because that's what I have. I don't have pine nuts, so I use unsalted cashews, olive oil, garlic, and Parmesan. Okay, let's put the basil. Let's try it out. You can put this on your sandwiches, your pizza, your soups, your steak, your marinated in your salmon or white fish. You can put fresh garlic, but I'm too lazy right now. I'll put one garlic there. Recipe, I'm using lime because we had a taco night and I have a lot of these, so I don't have lemon, I have limes. I put the whole lime. So this is the other half. Olive oil. Just pour that sucker inside. You can use pine nuts, but I have cashews, so I'm gonna put my Parmesan, my real Parmesan, so I'm gonna use this one. It's already grated. Nice. Yeah. That's how you make it. So simple pesto. Don't waste your basil in your garden. What I'm doing now is I'm gonna put it in my jar. Such a beautiful day. Umuulan. Beautiful kasi. We love rain. We love rain. Next start. Hi guys, welcome to our vlog.
Tagal na rin hindi nag-vlog kasi alam nyo na. Kasi wala naman kaming mabablog kasi We're hindi back. kami makaalis sa bahay. Mostly nasa bahay lang kami. Homebody kami ngayon kasi I have a morning sickness. And hindi lang siya morning, pwede rin siyang madalas. All day. All day, afternoon, night. We're actually on our way to an Asian store. Kasi, And that's when we bring up our topic kasi meron bang karapatan ang mga husbands na mag-crave during their wife's pregnancy? kasi actually yung pupunta namin sa Asian store. Hindi ko siya cravings this time, pero I'm gonna try it. Pero si Honey ang may cravings this time. For me, I think may karapatan ding mag-crave ang mga asawa. Kasi I think na-adapt nila yung, kapag kayong mga symptoms ng pregnancy ng asawa nila na yung sometimes nausea. So I think even the cravings, nakukuha nila. What about yung mood swings? Nakukuha ba ng asawa din? Oo, siguro. Pero wala silang karapatan. Kasi, Kapag moody sila, di mas magiging moody yung buntis na asawa nila. A lot of patience talaga. comment below na lang kung may karapatan yung mga asawa na lalaki. Oo, pero unexplainable kasi yung sa pagdating sa babae, yung hormones nila, mahirap i-control. Sa lalaki, feeling lang naman, di ba? Or may tanong din ako since pregnancy ang natin topic. Pag gutom ang asawang babae and alam niyang nandun yung lalaki, kailangan bang hintayin ng lalaki bago kumain or kailangan sumabay palagi? Siguro yung mga babae is they like the feeling of comfort. So, gusto nila na may kasama sila kasi feeling nila alone sila. Ganun. Para may support. Ganun. Support lang yan. So, yeah, wala kaming masyadong ibang vlog this time. Easy-easy muna tayo. Easy muna tayo. Our day-to-day. And Yeah, enjoy naman appreciate na lang natin yung ganda ng Maui. habang umuulan. Yan. Yeah, simple lang kami dito. We like to travel kasi syempre may mga nakikita kang hindi mo nakikita kasi dito hindi naman to big city. Beach, something na nature like mga falls, hiking. Pinakamalayo dito na if you're craving talaga is like 1 oras. Yeah. And we thought about moving. That's why we also travel kasi we're To see looking other to see places. other places na, mas okay ba ditong tumira? Pero so far, iba talaga pagka dito ka lang sa Maui. Mas Parang, chill. mas safe, I feel Oo, like. tapos yung traffic Grabe yung sa tubig, oh. ibang lugar na napuntahan namin, nakakairita. Or minsan, masyadong maulan. Dito umuulan, pero sakto lang naman. Hindi naman siya yung every time. And generally, yung mga tao dito, they're a lot friendlier. You know? And pag summer, umiinit, pero hindi siya yung super, super, super init na humid, na parang, yung tipo na parang binuksan mo yung oven. Hindi siya ganun. Ay, hindi naman. Hindi naman, di ba? Mainit siya. Syempre kapag papasok ka sa sakyan mo, kung nasa araw yung sakyan mo, tapos papasok ka sa loob, yun parang oven. Hindi siya, pero yung pagka lumabas ka sa labas na ganon. Ang ganda, guys. Iba rin ang feeling when you're at home. Mm. And sometimes din parang, okay, Chill. chill. Yeah, we're home buddies. We like to travel like few times a year. Minsan isa lang na big trip sa isang taon. But kapag nandito kami, ito lang talaga. Errands, bahay. I mean, minsan we go to the beach or we take Eva somewhere. Pero chill lang talaga. Yeah, I'm excited to try that Milky Donut. And sabi ng asawa ko, so kahit na nakapajama lang kayo, ako na lang bababa. Like, no, hindi ka ako papayag na hindi kami bababa. Joyride din. Hindi, kasi syempre dapat may mahanap din ako doon na magugustuhan ko, di ba? Wala talaga akong energy. Parang nasusuka lang ako palagi. Okay naman ako today, pero kani-kanina lang nasusuka-suka ako. Pero may mga times na as in all day talaga. Parang gusto ko may katabi na akong basurahan na magsuka.
the beauty of pregnancy. Parang enjoy mo lang, di ba? No complaints masyado. No complaints, okay lang. Kahit feeling ko, pag tinitignan ko yung sarili ko sa salamin, parang hindi ako blooming. Okay lang. Blooming ka naman. Nalakad-lakad siya. Sabi niya, bakit yung nipples ko ang laki na yan? It's been, kasi, ilang taon na. Ilang taon na pa si Eva. So, yan, nakikita ko yung mga, pagbabago sa Changes. katawan ko. So far, wala pa naman akong very, very dark na spots. Pero ang weird ko na symptoms this pregnancy din is yung paa ko is super, super dry. Kahit nalagyan ko ng sobrang daming lotion, talagang ang dry talaga. Pero ang soft ng kamay mo. Pero ang soft ng kamay ko. Kasi lagi naman ako naglo-lotion eh. Lagi naman ako naglalagay ng moisturizer. Ulan dito. Oo nga eh. Biglang switch tayo ng weather dito. Which is weird kasi dapat dito yung maulan. Mm. Sa amin hindi masyado. Pero Oo. baliktad Oo, ngayon. usually sa amin is katabi namin ng beach. Ito yung palaging route na ginagamit ko papunta tsaka pauwi ng work. And ito palaging view ko. Hindi ko na makita yan sa umaga kasi I work really early kaya hindi ko masyadong makita yan wala pang araw. pag wala pang araw. Pero pag pauwi ako ng hapon, ang ganda. Like parang, okay. Another day. Guess what? Hindi ko ipapakita kasi medyo messy. Pero, meron akong mga plastic sa sasakyan. Just in case. May pinapanood kong vlog. Na she said, romanticize your day-to-day things. Kasi, totoo naman, if you romanticize your day-to-day, parang mas in-inspire ka to like, oh, be grateful, to enjoy your life more. Inspire I love yourself. it. Yeah. Like, I like being homebody. Me too. I like going out too, pero like when you go out and then parang pag Pero napagod ka yung na, parang tipo you're ng just ready to go home. Go out namin is mostly sunset. We Yeah, love going sunset. to Sunset We Drive. like having dinners with friends in the house, Mhm. barbecue. We used to love eating everywhere, like restaurants or whatever. Pero habang tumatagal, inisip mo like, this exact price is a grocery already. Yung presyo niya is parang Oo. 1 week grocery mo na. I think ganun ka na pagka-trentahin ka na. Oh, kaya ko naman gawin to eh. Hindi lang naman. There's times na parang gusto mong kainin sa restaurant talaga. Kasi iba pa rin yung fresh na kinakain mo na. Oo, magagawa mo. You can do it. But like, I like it. Pero, here and there, when you cook Here though, and I feel like there. when you cook your own meals, parang pero mas, sometimes it takes time to like, matagal kasi. iisipin mo pa yung susunod. Ganda I learned how to appreciate na just stay at home. And then Diba? enjoy sa bahay. Home cook. Kung ano yung kinikrave mo. Kasi may mga times na pupunta ka ng restaurant na gusto kong kumain dito, pero ito lang gusto ko. Gusto kong kainin yung appetizer dito. Diba? Eh, mahirap din Pero kumain kapag sa restaurant kasi naamoy mo yung mga Oo. food, ayaw mo. Oo. Parang every time, like beginning of the week, sabihin ko kay Honey na, Han, nagka-crave ako, kain tayo dito sa weekend. And then the day comes. And then kapag, sabi ni Honey na, punta tayo, pero early pa to say kasi magbabago ka ng isip, which is totoo. Pero sometimes I'm like, you know what? I can wait until weekend. I would rather eat this a weekend. I know, hindi ko alam kung aabot kami guys, pero 4 p.m. ang closing ng store. Abot tayo. 3:24 na. Abot tayo. Diyan na. Malapit na. Mabilisang shop lang. Alam ko pero pag buntis ka, marami kang mga drive-thru wants. Especially pag gumagabi na parang, gusto ko na ng burger or gusto ko ng taco o burrito. Yan. Yeah. Ikaw. Kasi minsan magluluto siya and then nasarap pa naman ako sa luto niya. Pero parang, kulang. Tapos nasusuka na ako, tapos ilalabas ko lahat ng kinain ko. Eh syempre, ayoko magluto siya ulit, aamoy na naman sa bahay. So, kuha na lang tayo ng food sa drive-thru. Yan. And plus, mostly drive-thru din kasi gusto mong umihi. Parang ihi ka palagi. Yeah, minsan gusto kong lumabas. Aside from nasusuka ako,
Hindi rin ako makatagal sa labas kasi naiihi ako every single time. Diba? Kasi I drink a lot of water. But I really love this pregnancy. Yun ang sinasabi niya palagi, no? Especially nung kay Ava din, diba? I'm so blessed to be pregnant. Matagal namin itong winich. So, panoorin niyo yung aming IVF vlog. Soon, hindi ko pa alam kung kailan ipopost kasi ang haba kasi. Kasi papakita namin yung buong process namin going through IVF. For the our second baby. Yeah. And I can't believe na talagang nandito na siya. Inuwi namin siya from Oahu. Blessing talaga. A lot of sacrifice talaga, pero I love it. Like, it's the best decision. So, like, ini-enjoy ko lahat ng pagbabago sa katawan ko. Kapag morning sickness ako the whole Wala day. symptoms. Yeah, I'm just embracing it. I love it. Actually, before namin malaman na ma-confirm yung pregnancy, talagang nagdadasal ako, paalis ng bahay. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng sobrang matinding symptoms para ma-confirm. Kasi sobrang, parang, malaman naman namin after few hours ng blood test, pero alam mo yung feeling na gusto ko na talagang ma-confirm ngayon na. So, that time hindi pa ako sobrang nasusukaya. Or nagsuka ako ata on the way. Yun ba yung time na nagsuka ako on the way? Saan? Yung unang blood test natin, nagsuka ba ako? Ay, Yun ba yung first ata. na test natin? I think nagsuka ako. Pero sabi ko, baka dahil lang sa hormones ko to kasi I'm taking different medications for IVF, yeah. And then, pagkarating namin sa 2 lab tests pa yun or 3? 3 lab tests yung ginawa ko. Pero yung first, yung confirmation ng pregnancy. Kasi yung second and third, yun yung confirmation na nag-i-increase yung HCG level mo. So, nung first, nasuka ako on the way. Pero sabi, medicine lang to. And then, nung nakarating kami sa lab, early morning to, before mag-open yung lab, may mga nakapila na sa labas. And then, nung pumila kami, naamoy ko yung matapang na pabango ng isang babae. Like, oh my gosh. Talagang nasusuka ako doon na parang, ang lakas talaga ng ng feeling ko na nasusuka ako. Parang nasaga na sa isip ko na, ito na ata. I think buntis nga ako. Pero this time, hindi pa masyadong super strong yung yung breast tenderness ko eh. Tapos nung umuwi kami, hindi ako makatulog mula nung gabi before noon, pero pinilit kong mag-nap kasi kailangan ko magpahinga. And then, sinabayan ko si Eva. And then, ginigising ako ni Honey. Sabi niya, nakuha ko na yung result. Kasi ito, hindi to talaga makapaghintay. Sabi ko, dapat sabay namin malalaman. Pero binuksan na niya yung result. Alam ko naman na eh. And then, yeah. And then, umiiyak siya na nakatapat yung camera sa mukha ko. Ano ba Kung may yun? makita niya, Sabi niya, mamaya, na whenever I post Honey, it. you were pregnant. I was like, oh my gosh. Sabi ko na eh. Malapit So, na tayo. yeah. Malapit na kami. See, mga pinupunta natin for cravings. Hindi nga Oo. niya craving to eh. Craving ko Oo, to. this time siya naman. Kapag Kainin. craving mo, kailangan mong sundan. Pero buti na lang sinasabayan niya ako sa cravings ko. Kasi, halimbawa, sobrang hilig ko sa sushi. Buti na lang di siya kakain sa harap ko. Kasi maloloka ako pag makita ko siyang kumakain, tapos di ako makakain. I've seen women eating raw fish. Pero ako kasi parang extra careful lang ako. Kasi napakahirap namin. Especially like deep sea fish. we did all this IVF, so I'm trying to be careful and make all these sacrifices talaga. Ang galing nga niya eh. Talagang, like, lahat is control kahit na mag-crave ako ng something sweet. Actually, halos lahat ng cravings ko is same with Ava na puro sweets. Pero titikman ko lang siya and then okay na ako. Ganun. Pero alam nyo, Kinukontrol ko. she's really good at controlling it kasi kung alam nyo siya, mahilig siya sa sweets. But pag nasa utak niya na this is not safe or this is too much, she's literally gonna take a bite and then like, okay, I'm done. Oo. Para maano lang siya. Kasi iniisip ko yung yung inspiration ko yung anak ko eh. Like, I want my kid to be
my baby to be healthy. Kaya gagawin ko talaga lahat ng kahit ng cravings. Parang, titikman ko lang and then okay na ako. Talaga kakainin is raw fish. Yun din yung sinabi ng doktor ko na number 1 na hindi ko pwedeng kainin. Raw fish. Kaya sabi ko sa asawa ko, pagkatapos kong manganak, ang gusto kong meal na una. Ito ba? JMA to, di ba? Ang sabi ko sa asawa ko, ang cravings ko, ang gusto kong kainin right after kong manganak ay sushi. Like, ipa-deliver mo na lang. Ayaw niya ako umalis. Kasi ayaw ko siyang umalis, pero i-deliver mo na lang. I don't care kung magkano, basta gusto ko sushi talaga. Bibiling ko yung pinakamahal. Punta ko ng Mama's Fish House. Marami pa kaming kwento, pero Pasok muna tayo. pasok muna tayo bago pa magsara. Hayaan mo lang. We made it. 3:32. Dito na tayo, guys. Naka-plug pa rin yung sa kaya. Ito sa TJ. Yeah. Welcome to Maui. Diba? Tsura, guys. Ganito. Oh my gosh, they have soft serve Japanese ice cream. Ito rin, oh. Honey, meron din sila ng fruit ice cream, oh. Oh my gosh, they have the fruit ice cream. Merong, Ito ba? ito yung fruit ice cream. Pero yung sinasabi mo, Oh, the Milky Donut, ito, nasa harap mo. dito na. Ito yung Milky Donut, guys. Okay. Bili tayo, pero what else do you want? Oh, dito is yung mga ready-made nila eh. Ang naiiwan eh. Okay, here. Hold this. Kumukuha din siya ng ube. Bakit na? Hi guys, so we're back. Now we're gonna try Baka mag-melt na kasi. the milk donut. Hindi ko alam kung mga to. Really? Ikaw, Nakita ko sa Usually ako posted yung mga magaling ng mga dessert. So, milk cream donut. Tignan natin. Bago lang yan. It was posted 5 days old. Ganito siya, guys. So, Ice cream donut siya. Okay ka na. Ako gusto mo ipati. Okay. Ngipin ko. maybe it's better if I thaw it out. But it's not bad. Yung niya, bread niya masarap. Hindi yung naman niya. Light lang siya. Malasadas. Like may ice cream naman. This is perfect. This is dangerously good. Hindi siya masyadong matamis. Linyahan ng mga trentahin. You wanna try it, Eva? It's a Baka sisi ko na yan. ice cream donut. Donut? Ice cream? Yeah. Arty. What do you think? Is it good? Yummy? Hindi ako nasatisfied sa cream donuts, pero... Is it yummy? Kitang-kita man sa mukha mo. Be right back. Hanap ako ng talong. Guys ko si May sa mahilig siya sa ganito eh. Nagpaluto si May ng eggplant. So, I grilled it outside kasi grabe yung amoy, pang-amoy. So, I made, what is it called? Uki-uki. First time making uki-uki. Ginisang, parang ginisang torta version. And then, of course, torta. Hindi ko na na-video kasi medyo paulan kanina. Uki-uki. And this is torta. And then yung maling. Can you say hi to the vlog? Hi guys, we want to do what? Come What's your name? Eva, Abuela, What's daddy's name? Abuela, What's mommy's name? May, Abuela, How old are you, Ava? and Abuela. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday.
Happy birthday to you. It's almost your birthday. What do you want for your birthday? A donut balloon. Donut and balloon? Yeah. And then, do you want a cake? Yes. What kind of cake? You like chocolate or Yeah. vanilla? Vanilla. Vanilla. Hey, hungry. What's your favorite You've food? been eating the rice too long. Spam. Gonna eat dinner. Ang sarap naman ng niluto ni Honey. Spam. I'm thinking if I should just eat half or all. Half na lang muna. Half na lang muna. Still hot. Half na lang. Yun yung perfect ng pagkakaluto mo. Gusto ko yung pagkakaluto, pagka-torta, yung medyo toasted lang konti. Okay, ang daming commercial pero let's eat! Ava likes spam, pero nakahanap kami ng maling, so gusto niya rin yun. Torta. Yes, is there calamansi in this? Kalamansi bagoong. I like it with bagong. Torta, guys. Kain na. Kain na tayo. Ang sarap ng ginusa mo. Yeah. Yummy. Harap. Harap. I don't think lalabas pa kami. Sunset na. Pa. So after nito, There you we're go. just gonna movie marathon na. Mm-hmm. Kaya magandang panoorin. I want movie. Gusto ko yung movie talaga. Alam mo yung parang kahit napanood na natin nun kasi wala naman tayong maisip na magandang Ano ba? movie ngayon. Na matagal na natin hindi napapanood. Ano ba ito na? Suggest kayo kung anong magandang movie na balikan. Kaya anong favorite na luto niyo ng talong? Actually, kahit lang yung fry lang na yung talong, yung fry na ganun lang. Masaya na ako dun eh. Pinahirapan lang kita. Nag-crave ka rin ng torta eh, di ba? Yeah. When I was a kid, hindi ko ito gusto. Torta? Mm-hmm. Actually, I think ito yung pinaka-naunang vegetable na natutunan kong kainin. Kasi picky Really? eater din ako natin. Parang ito yung una kong na-appreciate. Sarap pag prito and then kahit isaw-saw mo lang siya sa bagoong na may kalamansi na may sili. Sold na. Keep chewing, Ava. We're done eating dinner. Now we're gonna try the Mix Pop Helado Mini de Frutas. Of course, bumalik si Ava kasi nakita na niya. So, ito yung fruit ice cream pero mini version. And iba-ibang flavors. Oh my goodness! I'm so excited! Tagal ko nang gustong i-try ito. Amoy ko nga. Uy, amoy fruit. Amoy fruit. Oh, pakita mo yung naman. Si Ay, Meron. masarap itong i-ASMR. Wait lang. Okay. Matigas pero. Ito yung strawberry. Ikaw muna. Ako din. Strawberry, guys. Ito yung buo niya. Hindi niya pinakita eh. Pero ito. Try natin. Dito na si Madam. No, that's one. You can't have the whole thing, anak. Here. Light siya. Hindi siya milky. Mm-hmm. I mean, you can taste a strawberry pero very artificial strawberry. Ano ba to? Alam mo yung parang Spanish ba to? hindi siya yung creamy na strawberry ice cream. Parang Tingnan ko nga yung grape, guys. Ano pa meron doon? Yung grape. meron yung isang flavor na buong grape, buong peach. You want more? Okay, try natin yung grape. Baby, sa kanya. Good thing nga may iba-ibang flavor eh.
feeling. Yeah. Tingnan natin lahat. Ito yung Uy, ako peach. muna mauna. Nauna ka na kanina eh. Ako muna. Ikaw na, ikaw na. Actually, I wanna try the mango. Okay, ito yung mango. Ayan o. Ang cute niya. Parang nakakahinayang kainin. Kainin pa rin natin. Yeah. Mukhang masarap. Pakita mo yung loba. Tima ko nga yan. Ito yung favorite ko. Amoy. Parang siyang yogurt. Last bite kay Eva. Bigyan natin tayo lang. It's melting. Ito lang yung mga pagkain na hindi mo na kailangan pilitin si Evang kumain. May Parang spang flavor. maaamoy na niya agad kahit Ikaw na nakasarado. Talaga? Oh, ikaw Baka una. mahilo ko. Ikaw una. Uy, may isa pang mango. Favorite ko yung Sa'yo na mango. yung mango. Pero ito yung peach, oh. Mukha talaga siyang peach. Okay. Let's go, you guys. Kagatin natin sa gitna. Okay din. Mm-mm. Peach, guys. Yung lobo. Okay din. Mas masarap pa rin yung malaking version na nabibili. Kasi hindi to ice cream eh. Like, more on yogurt to eh. So, yung This is favorite good. ko is mango and then yung peach. Ano siya? Yeah? Ang tigas yung, Baba. baba. Pinakainin mo ng pero. It's good. You're yummy. You love it. Yun, meron pa dito, pero okay na kami. Next time na lang. Say you